So kung kayo mga kaprobinsya, pagka nakakita kayo ng gantong mga sisiw, wag nyong hahawakan. Nasisira, nagawa ng nagtatayuan niya ng mga iba't ibang mga pabrika, poultry. So yung mga ibang mga wild species mga kaprobinsya, napipilitan silang umakyat sa mas pinakamataas. So nakakalungkot lang isipin, yung tahanan ng mga dapat ay sa mga wild, so nasasakop ng tao, kaya mas napipilitan silang umakyat sa taas. Kung nakakapagsalita lang yung mga wild mga kaprobinsya, pati di ba naman dito sa tirahan namin, isistorbohin nyo kami. So saan ba dapat kami? Baka... Yun. Ha? Ibon. Saan? Ano? Hindi si Garillas. Yes. Ayun o. Saan? Ito? Ayan. Ano nga ano? Nag-iisa lang ano? Anong ibo kaya to? Yung bato-batong maliit. Parang. Bato-batong parang? Pwede mapaamo to, di ba yung mga ganito? Mapapaako din siguro yan. Kasi mga sisiw pa to mga probinsya. So kung kayo mga kaprobinsya, pagka nakakita kayo ng gantong mga sisiw na mga ibon, wag nyong hahawakan. Bakit kanyo? Kasi pag oras na hinawakan nyo itong mga kaprobinsya, yung sisiw pa lang, tapos iniwan nyo pa rin siya sa may pugad niya. Kasi yung pag hinawakan natin yan, siyempre maiiwan yung amoy ng tao eh. So magagalit yung inahin na sisiw kapag hinawakan natin yan. So hindi natin hawakan yung mga kaprobinsya kasi hindi naman natin siya alagaan eh. So hayaan lang natin siyang mamuhay sa wild. So dapat mga kaprobinsya, pagka nakakita kayo ng gantong ibon, wag nyong hawakan. Kung gusto niyo siyang hawakan, so dapat kunin niyo na siya, kasi pag iniwan niyo yan, sigurado yan mamamatay na yan. Sigurado, o ilalaglag yan ng kanyang inahin na ibon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, para siyang kalapate. Bato-batong parang. Ibon na bato-batong parang. Okay. At nandito kami sa taas ng bundok, dito sa taniman ni Adobar. Ang kanyang mga saging, kamoting gapang. Mukhang dinungkal ng baboy. Parang dinungkal ng baboy ito ah. Ang ba't na alpas na rin? Wala na. Patay ng baga. Pauban lang. So yung gatong mga bundok mga kaprobinsya, so aasa lang to sa ulan. Wala akong paggaling. So kahit magdamag magulan to mga probinsya, kahit mag isang linggo, isang buwan magulan, hindi sila malulunod gawa ng sa bundok nga, hindi na ano yung tubig, hindi na iimbak. So pababa siya. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng kabundukan mga probinsya. Nakakapanghinayang lang kasi nasisira, nagawa ng nagtatayuan niya ng mga iba't ibang mga pabrika, poultry. So yung mga ibang mga wild species mga probinsya, napipilitan silang umakyat sa mas pinakamataas. Yan. Kasi nga dito nga sa banda, dito sa may bandang baba na to, masyado na silang bulabog. So napipilitan na silang umakyat sa pinakamataas. So yung kabila nito mga probinsya, ano na to? Tanay Rizal na to yung kabila nito. So itong kinakatayuan namin ni Adobar, itong pinagtataniman niya, so baras pa to. So sabi ni Adobar, yung banda daw doon, siguro mga paglusong lang namin doon, sakop na siya ng Tanay Rizal. Anong barangay yun? Bar? Sitio? Tandang Kutyo. Ayun, Tandang Kutyo ng Tanay Rizal. Yung kabilang bundok nito. So tawid lang dyan. Yan. So kung napapansin nyo mga probinsya, halos wala na, halos kung makikita nyo, halos makikita nyo, may mga ilang mga puno man, so mas lamang pa rin yung mga poultry. Ayun, kung nakikita nyo may mga bubong, so mga poultryhan yan. Ayun. So nakakalungkot lang isipin, yung tahanan ng mga dapat ay sa mga wild, so nasasakop ng tao, kaya mas napipilitan silang umakyat sa taas. Kung nakakapagsalita lang yung mga
wild mga kaprobinsya. Pati di ba naman dito sa tirahan namin, isistorbohin nyo kami. So saan ba dapat kami? Buti nga dito sa may kabila, meron silang natatakbuhan eh. Doon sa may kabila na to, dahil Tanay Rizal na to mga kaprobinsya eh. So itong Tanay Rizal mga kaprobinsya na to, andyan yung DNR, yung mga tigapangalaga ng mga wild. So bawal na daw pala tayo pumunta diyan kasi nga bawal na diyan manghuli ng manok na labuyo. Kasi marami na diyan mga iba't ibang mga hayop. So yun ang binabantayan ng DNR, yung kabila niyan sa Tanay Rizal. Okay, so yun lang mga kaprobinsya. Isang magandang araw po sa inyo lahat.